Hello mga kajakol! Just always keep on laughing. Siyempre ito pa rin po ang nag-iisang maha sa gabi, Bernardo sa umaga. Gusto mo yan? Diba? So ayun na nga, pag-uusapan natin kung paano nga ba ang naging journey ko talaga dito papuntang New Zealand! Woo! Makikita nyo naman to, diba? Bato ni Darna na durog. Char! So syempre ayun na nga, paano nga ba ako nag-decide na lumipat na dito sa New Zealand? So ang unang-una, syempre, pagka-check ko doon, nag-decide na kagad ako, wala nang patumpik-tumpik pa. Pagka-send ko, ito na yon. Tapos, ano yon, magsisimbang gabi. Yung simbang gabi na yon, talagang natapos ko, day. Sabi ko sa'yo, walang paltos yon. Iyon na lagi kong wish na sana, alam mo yon, makarating ako dito sa New Zealand. At ayun na nga, after nun, naka-receive na ako ng mga tawag-tawag, interview, papunta dito, at nagdire-diretso na nga. So, syempre, kailangan lang talaga nating magpasalamat kay Lord dahil nga, yung sa hinaba-haba ng mga, ano tawag doon? Dasal. Yung mga pagdadasal mo araw-araw, tuwing simba, gabi-gabi, bago matulog, ibinigay niya, syempre, walakpakan natin si Lord in Jesus' name. Diba? So, ayun na nga. After nun, syempre, natatakot ako, baka mamaya scam. Pero syempre, lakas loob na lang ba? Kasi nga, hiniling mo kay Lord, tapos bigla naman niyang binigay nga. After nun, ayun na, nung nag-ano na ako ng mga requirements, sabi ko, eto na talaga yon. Tapos, ang dami mo nang iniisip kung ano yung mga gagawin mo pagdating mo dito, kung paano ka na mag-iipon, kung paano mo matutulungan, syempre, ang family. Pati na rin, syempre, yung mga friend, yung mga tunay lang, ha? Char! So, ayun na nga, para akong baliw dito, di ba? Wala akong masabi kasi nga, syempre, gusto ko rin ma-experience nyo lahat ng na-experience ko ngayon dito. Kaya, naku, huwag kayong titigil sa pangarap nyo kung saan mang gustong bansa nyo mapunta. Basta, ang pray lang lagi para, syempre si Lord magbibigay naman yan kung talagang deserve nyo. So, ayun na nga. Mabalik tayo. I-share ko na lang din sa inyo mga ka-Team Jakol. Pero syempre, huwag nyo kakalimutan. Just always keep on laughing. So, ayun na nga. So, nung nasa Dubai ako, syempre, ilang years din, 10 and a half, mag-11. Tapos, parang halos ulit-ulit na lang yung mga nangyayari. Papasok ka ng 9 hours duty, tapos isang araw lang yung off mo sa isang linggo. Sasahod ka. Ganon din naman yung mangyayari, parang wala ka rin naman maipon. Tapos, imbis na makaipon ka, ang naipon mo, utang at saka resibo. So, ayun, nag-decide talaga ako na maghanap ng way para makarating dito sa New Zealand. So, ayun na nga, nung nakita na yung opportunity na yon, grab agad mga kajakol. So, syempre, nung pagka-grab mo na yon, tapos pagdating mo dito, makukompare mo na ngayon kung ano yung mga ginagawa mo sa Dubai at yung mga gagawin mo dito, which is napakalaking different talaga. So, ang difference niya, doon sa Dubai, mag-work ka ng 6 days, ng 9 hours duty, tapos pagod-pagod ka pag day off mo, ang gagawin mo na lang magpahinga, hindi ka na makagala, hindi ka na nga makainom minsan. Pero charing lang yon, umiinom talaga ako pag day off. Char. Tapos pagdating dito, 3 days off ka, ang duty mo lang sa work is 6 to 7 hours per day. Tapos 4 na araw ka lang papasok. Tapos ang sasahurin mo is every week. Pero depende siya sa company, minsan kasi weekly or after 2 weeks, mga ganon. Sa Dubai kasi ang sahod mo every katapusan, di ba? Minsan nga delay pa. Madidelay siya ng hanggang Hajis, mga ganon. So dito, hindi ka naman talaga madidelay sa pagsahod. Kaya makakaipon talaga kayo mga Team Jakol. Kaya sinasabi ko sa inyo, magpursige kayo at isipin nyo kung ano yung dapat nyong isipin, yung mga ganyan. So syempre, isipin nyo muna yung pamilya nyo para mas lalo kayong ma-motivate. Para syempre kay mother, father, brother, sister, and neighborhood. Mga ganyan.
So ayun na nga, pagdating dito, Diyos ko, sabi ko sa inyo, hayahay ang buhay. So ayun, share ko na lang din ulit, no? Doon kasi sa Dubai, pagka kuwari, open naman siya doon. Pero dito, mas open din naman dito. Doon kasi ang hirap-hirap na, lalo pagka yung mga Becky tayo, ayan, yung mga Becky, Tiborcia, yung mga ganyan. Ang daming sisita sa'yo pagdating doon. Kasi nga, ikatlong lahi, mga ganyan. Tapos bawal na bawal doon na may makikita silang mga rainbow sa mga damit-damit, sisitahin talaga kayo. Tapos, pagka nag-jogging naman kayo, kuwari, ayan, magja-jogging kayo, maubis tayo, yung mga ganyan. Tapos, magsusuot kayo ng mga maliliit na, mas maiiksing short. So, ang gagawin, pag nadaanan kayo ng mga pulis, syempre, automatic, sita na yan, sasabihin bakit ka ganyan yung short mo. Unlike dito sa New Zealand na kahit naka-boxer ka, naka-brief ka, naka-two-piece ka, dead makomatos ang mga lolo mo dito. Kahit makipaglaplapan ka dito, push lang yan, te. Pero sa Dubai, Diyos ko po, may makita lang nakasama mo na ibang lahi. Ayun na, paghihinalaan ka na, prostitute, yung mga ganyan. Pero dito, dahil, Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, napakaluwag. Pwede rin kayo magpakasal kung gusto nyo, o gusto mo yon, alam ko. Siyempre, gusto ko rin naman yun, no? Maghanap tayo ng mga afam-afam. Pero hindi naman porke hanap ng afam, mga friend. Sagot sa kahirapan. Siyempre, true love pa rin, no? Tapos, alam mo niya, jug-jugan later, char. So, ayun na nga. So, dapat, i-push nyo talaga mga kajakol yung mga gustong-gusto nyo mangyari sa buhay nyo. At dito, pumunta na lang kayo. Basta, matutuwa kayo dito at marami kayo maiipon. Promise. So, ayun lang mga ka-Team Jakol. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na video ko. Hintayin nyo ulit yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video.